sino sa inyo ang Maraming salamat po sa almusal. Hindi ko alam kung ilang milyon, nabigay mo sa umagang ito sa amin. Monday holiday. Wala pong pasok. Salamat po, Panginoon Diyos. How many Yes, God. likers Kaya na po like tayo. your video or Ay your sa Mateo TikTok is like 6:9, mine. ang pagkain ay galing sa Diyos. Ama namin nasa langit ka, hinileben, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. At isang telemarketer. Ang Panginoong Yesus But po Jesus nagturo. Christ could Kaya be na tayo, likened kaibigan. to a TikToker Pasit, whose tinapay. popularity is becoming widespread. Subalit sa kabila ng kanyang pagiging kilala, hindi ito binigyan ng pansin ng ating Panginoon. He did not give a big deal about people liking him, about people admiring him. In fact, listen to this. In the book of John chapter 2 verse 25, no one needed to tell him about human nature, for he knew what was in each person's heart. Alam ng Panginoon ang nasa puso ng mga tao. Kahit maraming mga tao ang lumalapit sa Kanya, kahit maraming mga taong nakikinig sa Panginoong Hesus, ang Panginoon ay tumitingin pa rin sa puso ng mga tao. Gusto kong inyong malaman, mga kaibigan ko at mga kababayan, na ang Panginoong Hesus ay naparito dito sa ating sanglibutan upang siya ay magligtas. Hindi para siya upang magustuhan natin, hindi lamang siya ay ating hangaan. That's the purpose of Jesus, why He came here on earth from heaven. Jesus came to save you. He did not come that you will simply like Him or admire Him. Jesus wanted us to believe in Him, not just to like Him. Ito ang dapat nating maunawaan, mga kababayan, mga kapangpangan. Naparito ang Panginoong Hesus, hindi para lamang magustuhan, hindi lamang para siya'y hangaan, kundi gusto ng Panginoong Hesus na tayo ay sumampalataya sa Kanya upang tayo ay tumanggap ng kaligtasan. At sa panahon na iyon, maraming mga tao ang lumalapit sa Kanya, pero hindi iyon ikinatutuwa ng Panginoon. He was not happy about it. I guess Jesus Christ was a different person. He is unlike us. Hindi siya katulad natin. Sa panahon na ito, sa henerasyon na ito, na laging naghahanap ng likers, laging naghahanap ng followers, laging naghahanap na ang ating mga social media ay magkaroon ng viral spread. Ang Panginoong Hesus ay hindi interesado sa mga tao na humahanga lamang sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ay hindi interesado sa mga tao na gumugusto lamang sa Kanya. Sa katunayan, isang araw, may mga tao na naghahanap sa Panginoong Hesus. Hinahanap nila si Hesus kung saan-saan. At minsan ay kanilang nasumpungan si Hesus sa kabilang ilog. Lumapit sila sa Panginoong Hesus at sabi, Panginoon, hinahanap ka namin. Hinahanap ka namin kung saan-saan na kami naparito. Ginugel ka namin. Gumamit na kami ng MapQuest, Waze para makita ka. Andito ka lang pala. Matagal ka na naming hinahanap. Ang sabi ng Panginoon, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa sino ako, kundi hinahanap niyo ako sapagkat nabusog kayo, sapagkat pinakain ko kayo. Napakaraming mga tao ngayon ang gusto, quote-unquote, si Jesus. Gusto nila si Jesus. Sapagkat si Jesus, sabi nila, ay tumugon sa kanilang panglupang kalagayan, sa kanilang makamundong kalagayan.
And that's the kind of people that are so many in our generation today. They only like Jesus because they like a verse in the Bible. They only admire Jesus because of what Jesus had shown and had demonstrated, especially during evil times. Now, don't get me wrong. Jesus loves us. Jesus cares for us. And He wants to meet our needs. But He doesn't want us to begin there and stop there. Ang gusto ng Panginoon na atin siyang sampalatayanan bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa hapon na ito, kayo ba ay gaya ng mga tao noon na humahanga lang kay Jesus? Nagkakagusto lang kay Jesus pero hindi kayo sumasampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon? Si Nicodemo ay isa sa mga tao noon na humahanga, nagugustuhan niya si Jesus pero meron siyang ginawa na hindi niya akalain na gagawin niya. Gumawa siya ng isang hakbang na kanyang makita at makausap ang Panginoong Jesus. Sapagkat alam na ni Nicodemo na si Jesus ay hindi karaniwang tao, hindi siya karaniwang mangangaral. Ang sabi ni Nicodemo sa aklat ng Juan sa kapitulo 3 sa talatang 2, ganito ang pagkakasabi ni Nicodemo. In the book of John chapter 3, in verse 2, after dark, one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, ang ibig sabihin ay teacher. Rabbi, he said, we know that you are a teacher who has come from God. No one could perform the signs you are doing if God were not with him. That was the understanding of Nicodemus. Nicodemus knew that there was something more about Jesus. That Jesus Christ was not just a man. Jesus Christ was not just a great person. That Jesus Christ was not a very great teacher. He knew there was something more about Jesus. And so, hindi siya nakontento na meron siyang kaunting alam kay Jesus. Hindi siya nakontento na meron siyang kaunting pagkakilala kay Jesus. Kaya ang ginawa ni Nicodemo ay nakipagkita siya kay Panginoong sa ating Panginoong Jesus. He arranged a meeting. He dropped Jesus a note. He DM'd Jesus. Nicodemus said, Jesus, I want to meet you. I want to meet you at this place, at this hour, at night. Ladies and gentlemen, like Nicodemus, perhaps you are also one who needs to have a personal encounter with Jesus. Maybe you are like Nicodemus. You know something about Jesus. You know a little about Jesus. But you should not be contented and satisfied that you know a little about Jesus. You need to more about Jesus. You need to know more about Him. You need to have a face-to-face meeting with Jesus. Do not simply look at Jesus from a distance. Get to know Him. Get to know Jesus. At ito ang dahilan kung bakit ang Home Free Global Crusade ay naririto ngayon sa Pampanga sapagkat nais namin gaya ni Nicodemo ay magkaroon kayo ng mas malalim at mas tamang pagkakilala sa Panginoong Jesus. That's the purpose why we have this crusade here in your province. I've been doing this crusade for the last 5 years
literally millions of people all across the world have been impacted by the message that we preach. And the message we preach is always and only about Jesus. You need to know Jesus more. Do not leave this venue. Do not walk away from this convention center knowing a little about Jesus. Know Jesus. Because you know what? Jesus also wants to know you. So Nicodemus made that step to know Jesus. But who was Nicodemus? Sino ba itong si Nicodemo? Nung panahon na iyon, ang naghahari ay ang imperyo ng Griego. Ang mga Griego noon ay isang makapangyarihang bansa, malakas ang kanilang kultura, sinakop nila ang Israel, pero may mga tao sa Israel na ayaw sa mga Griego. Ang ginawa nila, sila ay humiwalay, sila ay umalis, sila ay tumanggi sa kultura ng mga Griego. Kaya yan ang ibig sabihin ng Pariseo. Ang ibig sabihin ng Pariseo, nakahiwalay. That is what a Pharisee means. A Pharisee is someone who is separated. Because the Pharisees did not like the Greek culture. And the Pharisees, together with the Sadducees, they formed the ruling council of Israel. Sila ang mga senador noon. Sila ang mga congressman noon. Ang mga Pariseo at ang mga Sadduseo. Sila ay mga relihiyoso. Sila ay mga intelektual, marurunong, matatalino. At marami sa kanila ang mayayaman. Gaya ni Nicodemo. Nicodemus was religious. Nicodemus was bright and smart and intellectual, and he was also rich. Sinasabi na ang mga Pariseo ay mayroong dalawang uri. Yung mga Pariseo na ang tawag sa kanila ay mga Shami. Medyo nakakatawa ang pangalan. Shami. Sila yung mahihigpit, sila yung istrikto, at ang isa pang uri ng mga Pariseo ay ang mga Hilel. Sila yung mga manunuag, sila yung gaanong liberal. And the Pharisees devoted themselves to the preservation of the Jewish culture. Yun ang kanilang pinagsumikapang gawin. Paano maiingatan ang kultura ng mga Hudyo? Kaya ang mga Pariseo ay mahihigpit. Sila ang mga nagpapaliwanag ng batas ng Israel. Sila ang nangangaral patungkol sa mga batas ng Israel. At noon ang batas ng Israel ay napakadami na. 600 na mga batas ang ipinapaliwanag at itinuturo ng mga Pariseo. Nicodemus was the smartest of the Pharisees at the time. He was the most powerful. Siya ang makapangyarihan, siya ang pinakamarunong sa panahon ng ating Panginoong Jesus. The Pharisees were like those kind of people. Pero sa kabila ng kanilang pagiging relihiyoso, lagi nilang kagalit ang Panginoong Jesus. Lagi nilang sinasalungat ang Panginoong Jesus. Lagi nilang nilalabanan ang Panginoong Jesus. The Pharisees love to target. They love to bash Jesus. And Jesus would always defend himself from their attacks. That is why Jesus denounced them as hypocrites, mga ipokrito. Sa katunayan, mayroong salita sa Ingles na pharisaical. Pharisaical. Pharisaical means someone who is like a Pharisee. Someone who is hypocrite and legalistic. At sa hapon na ito, kung inyong bubuksan ang inyong pag-iisip, nais
nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong leksyon, ang tatlong aral patungkol kay Nicodemo na ating maaaring makita sa ating mga sarili. You will be surprised that we have a lot of similarities with Nicodemus. That is why this message is entitled Nicodemus and You. And so this is the first similarity that you can see in Nicodemus. Number one, you can come to Jesus just as you are. You can come to Jesus just as you are. Ito ang unang katotohanan na ating makikita patungkol kay Nicodemo. Kahit sino ka, kahit ano ka sa harap ng tao, sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, sa lugar na ito, ay pwede kang lumapit sa ating Panginoong Jesus. You do not need to be right. You do not need to be perfect. You do not need to be good to come to Jesus. Marahil ikaw, nakikita mo yung sarili na masama. Ikaw ay malayo sa Diyos. Marami kang mga kabiguan. Nabubuhay ka sa kasalanan. Gaya ni Nicodemo, nadama niya na ang Panginoong Jesus ay hindi siya i-judge, hindi siya huhusgahan. Alam ni Nicodemo na siya ay pakikinggan, nabibigyan siya ng panahon ng Panginoong Jesus. And that's what Jesus did. Nicodemus need not to be right. He need not to be perfect. He need not to be good. Just to come to Jesus. I want you to know, right here, right now, you can come to Jesus just as you are. Sabi ng mga tao, hindi, aayusin ko muna ang buhay ko bago ako lumapit kay Jesus. Aalisin ko muna ang mga masasama sa aking buhay bago ako lumapit sa Panginoong Jesus. Babaguhin ko muna ang aking sarili bago ako lumapit sa Panginoong Jesus. Hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Ito ang paraan ng Diyos. Lumapit ka kay Jesus, lumapit ka sa Diyos, babaguhin ka niya. You can come to Him with all your faults, with all your shame, with all your imperfections, with all your brokenness. And Jesus Christ will accept you as you are. Remember the story of the prodigal son? The prodigal son, ang alipugang anak, he left the house of his father and went up to a far place. Eventually, the prodigal son ended up feeding the pigs and eating with the pigs. And eventually, he also smelled like the pigs. Isang araw, napagtanto ng alibugang anak na siya ay nagkasala at siya ay nagpasimulang bumalik, siya ay nagpasimulang umuwi sa kanilang tahanan. Hindi na siya naligo, hindi na siya nagpabango, hindi na siya nagsuklay. He did not to comb his hair, he did not dab perfume, he did not wear something nice. He went back to his house just as he was. And you know what the father did? The father ran to the son, embraced the son, kissed the son, and proclaimed, "My son who was dead is now alive. My son who was lost is now found." Today, you can be like that prodigal son. You can come to Jesus. You can come to Jesus. You can have all your problems. You can have all your shame. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng kahihiyan mo, lahat ng kabiguan mo, lahat ng iyong mga sakit sa buhay, dalhin mo yon sa Panginoong Jesus at tatanggapin ka ng ating Panginoon. Amen. In Christ alone. Sa katunayan, ang Panginoong Jesus ang unang lumapit sa atin.
Ang Panginoon ang unang humanap sa atin. Ang Panginoon ang gusto na unang makipagkita sa atin. Inaanyayahan niya sa katunayan tayo. In the book of Matthew in chapter 2 in verse 17, Matthew 2:17, this is what the word of God says. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. This is the great thing about Jesus. Jesus doesn't care if you are a sinner, if you are broken, if you are spiritually sick. The sicker you are, the more burdened you are, the more broken you are, the more lost you are. Christ can still receive you, forgive you, cleanse you, and give you a brand new start. Hindi kanya itataboy. Hindi kanya tatalikuran. Ang paanyaya niya sa atin ay magsiparito tayo sa kanya. Ang sabi niya sa aklat ng Mateo sa kapitulo 11 sa talatang 28, magsiparito kayo sa akin, kayong mga nangabibigat ng luha at nangapapagal. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ladies and gentlemen, you need rest from God, not rest from man. Ganun na lang ang kapahingahan na maibibigay ng sanglibutan sa ating sarili. But who will give rest to your souls? Who will give rest to your spirit? Who will give rest to your mind? Nothing in this world can give us rest. Nothing in this world that can really refresh us. But Jesus can and He will. Kaya ang Panginoong Jesus, ito ang napakaganda sa Panginoong Jesus. Sinasabi ng napakaraming mga mangangaral na ang aklat ng Juan, kapitulo 3, talatang 16, ang pinakamagandang talata sa buong kasulatan. Throughout the entire scriptures, John 3:16 is the best ever spoken by our Savior. Listen, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen, amen, amen. Alam nyo kung kanino niya unang sinabi ito? Sinabi niya ito sa isang tao na gaya ni Nicodemo. Jesus spoke those words to a man like Nicodemus. Jesus knew the heart of Nicodemus. Jesus knew Nicodemus for who he really was. Yet, Jesus Christ responded with something beautiful. Makulit. He said to Nicodemus, Ang makulit, Nicodemus, makulit. God loves you. Parang At batang ito rin maliit. ang mensahe ng Panginoon sa iyo sa hapon na ito. Ganyan. Mahal ka ng Panginoon. Para siya chonggo. He loves you. Ganyan ang gusto niya. Kahit ano pa ang tingin mo sa iyong Nakabalikat. sarili, mahal ka ng Panginoon. Amen, amen, amen. Nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo. Nicodemus felt that. And later on, we're gonna see, titingnan natin ano ang nangyari kay Nicodemo nung ito'y binanggit sa kanya ng Panginoon. Number 2, you come either to believe in Jesus or to deny Him. You come either to believe in Jesus or to deny Him. Binigyan ng Panginoong Jesus si Nicodemo ng dalawang alternatibo lamang. Binigyan niya si Nicodemo ng dalawang paraan lamang na siya ay tumugon
sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Ang unang paraan, sampalatayanan mo si Jesus. Ang pangalawa, tanggihan mo si Jesus. Sampalatayanan si Jesus, kilalanin si Jesus, paniwalaan si Jesus kung sino talaga siya, o siya ay iyong talikuran, siya ay iyong tanggihan. Dalawa lamang ang pagpapasya na dapat gawin ni Nicodemo. Sumampalataya o tumanggi. Look at that in the book of John in chapter 3, verses 16, again in verse 17 to verse 18. Ating babasahin ito. In verse 16, let's begin in verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, whoever believes. That is the first option. That is the first choice. Believe. Believe in Jesus. And I hope this afternoon that is going to be your first choice. Believe in Jesus. Put your faith in Jesus. But there's another option open to you, and that is to reject Jesus. Look at verse 17 and 18. God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Listen, Amen. whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Ladies and gentlemen, mga kapangpangan, mga kaibigan, mga kabalin, sa hapon na ito, nahaharap kayo sa dalawang desisyon, sa dalawang pagpapasya, na ito ang uugit kung saan mo igugugol ang iyong buhay magpawalang hanggan. Pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Aalisin ng Diyos ang kaparusahan sa iyo. Amen. Aalisin ng Diyos ang galit niya sa mga makasalanan. Amen. Subalit kung siya'y iyong tanggihan, Hallelujah. kapahamakan ang naghihintay sa atin. Ang sabi dito sa Aklat ng Juan sa Kapitulo 20 sa talatang 31, John 20 verse 31 says, These are written. Ito yung Biblia na nasulat. These are written that you may believe that Jesus is the Messiah. This book, ladies and gentlemen, is meant to make you believe that Jesus is your Savior. Amen. And He is the only Savior you need to know. Walang maraming tagapagligtas. Walang maraming tagapagligtas. Iisa lamang ang tagapagligtas. In the book of Acts chapter 4 verse 12 says, there is only one name given under heaven in which man can be saved. And that name is Jesus the Christ. If you will believe Jesus as your Lord and Savior, the Bible says, going back to John 20:31, you will have life. Life. Yan ang ating kailangan. In Christ Kailangan alone. natin ng buhay. At hindi lamang buhay, kailangan natin ng buhay na walang hanggan. Amen. Na ibibigay ng Panginoon sa atin. At ito ang aking ikinagagalak sa loob ng maraming mga taon. I started preaching when I was way younger. But this crusade, I started this during one of the darkest periods of our modern history, during the height of COVID-19 pandemic. Doon ko pinasimulan ang krusadang ito sa kasagsagan ng COVID-19, nang ang mga tao sa buong sanglibutan ay nangamamatay, ang mga plano nasisira,
Ang mga tao natatakot, tayo ay nangangamba. Sa panahon na iyon ay ipinarating sa akin ng Panginoon ang krusadang ito. At sa loob ng 5 taon at hanggang ngayon, napakaraming mga tao, napakarami sa Pilipinas ang tumatanggap ng buhay na walang hanggan. And I really hope and pray that you will be one of those who will believe in Jesus. You are not so old not to believe in Jesus. Neither you are too young not to believe in Jesus. Ano man ang iyong edad, ano man ang iyong gulang, sino ka man sa hapon na ito, you must and you can believe in Jesus so that you will have life in His name. But to deny Jesus is to court judgment. How I wish I could say it in some other way. Pero hindi natin matatanggihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus ay parurusahan. Look at that in the book of John chapter 3 in verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. God's wrath remains on them. It is a bitter truth, but it is still the truth that if we are going to reject Jesus, if we are going to push Jesus away, you are courting God's wrath. Ginagalit mo ang Diyos. Ngayon, maaari mong sabihin, akala ko ba siya ay Diyos ng pag-ibig? Totoo, siya ay Diyos ng pag-ibig, pero ang Diyos ay hindi uto-uto. Ang Diyos ay makatwiran. Parurusahan niya ang masama, gagantimpalaan niya ang mabuti. If you will reject Jesus, you will turn your back from Jesus, para kang nagtampo sa bigas, para kang inuntog mo ang ulo mo sa pader. You are actually courting God's wrath. And who can stand against the might of God's righteous indignation? Who can stand against His anger? The anger of God is sin in hell. Daan sa impyerno makikita ng tao ang galit ng Diyos sa makasalanan na hindi nagsisisi. Subalit sa hapon na ito, sa halip na impyerno ang iyong kauwian, langit ang iyong kakauwian. Ang langit ay nagpapahayag ng kagalakan ng Panginoon. Masaya ang langit. Masaya ang langit. Heaven is a happy place. When you are about to enter heaven, you know what the angels will say to you? Enter your master's happiness. Amen. Yun ang salubong. Yun ang sasalubong sa iyo. Yun ang bati sa langit. Pagpapasok ka na sa langit, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Enter your master's happiness. I pray to God that you will believe Jesus. You must choose. Do not simply like Jesus. Do not simply admire Jesus. Do not simply idolize Jesus. Do not simply respect Jesus. Believe Jesus as your Lord and Savior, the one who came down from heaven, died for your sins, and rose again for your salvation. Ang daming mga tao ngayon, ang tingin nila kay Jesus ay isang mabuting tao lamang. Na si Jesus ay isang relihiyosong guro lamang. Many see Jesus as a mere good man, as a mere religious teacher, and even as an icon. Jesus is seen by many as a therapist, as an influencer, or a life coach, or a motivational speaker.
No, you are grossly wrong. Jesus is none of those things. Jesus is not an influencer. Jesus is not a motivational speaker. Jesus is not a mere teacher. Jesus is not your life coach. You know who Jesus is? Jesus is your Savior. Jesus is the only one who can save you. Nicodemus knew that. And you should also know. Dapat makilala nyo ang ating Panginoong Jesus. Marahil kayo ay naiintriga. Ano po ang ginawa ni Nicodemo? Siya ba'y sumampalataya kay Jesus? Ang sagot, the answer is this. Based from my humble take and based from Christian traditions, the answer is this. Nicodemus believed in Jesus and he became a disciple of Jesus. Minsan, hinila si Jesus at siya iniharap sa mga hukom para siya parusahan. Alam niyo kung sino ang nagtanggol sa kanya? Si Nicodemo. Nicodemus came out in the open and he defended Jesus from the kangaroo court of the Sanhedrin. He came out in the open and defended the cause of Jesus. When Jesus Christ died at the cross, wala doon ang mga alagad. Wala doon ang 12 apostol. Tanging iisa lamang ang naroroon si Juan at ang mga kababaihan. The 10 were nowhere to be Kaya found. naman ako sinasabi. Alam niyo sino ang kumuha ng bangkay ni Jesus? Alam niyo kung sino ang nag-embalsamo sa Panginoong Jesus? Dalawang tao. Joseph of Arimathea and yes, your guess is right, Nicodemus. Dalawa lamang tao ang naglakas loob na ibaba ang walang buhay na bangkay ni Jesus sa krus. Balutin ito ng tela at ito'y linisin at ito'y pabanguhan. Sinasabi ng Christian tradition, listen, Nicodemus spent a lot of money to buy those myrrh and ointment to wash the body of Jesus. He spent for Jesus because he believed it was Jesus who first spent his life for Nicodemus. At kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, ikaw din kailangan ay magbuwis, magbigay ng iyong buhay at lakas para sa Panginoong Jesus. That is really what Christianity is all about. Giving your life to Jesus, surrendering your life to Jesus. Just as Jesus gave his life for Nicodemus, just as Jesus invested so much for Nicodemus, Nicodemus did likewise. Sa hapon na ito, bibigyan ko kayo ng kalayaan at pagkakataon na sumampalataya sa Panginoong Jesus bilang inyong tagapagligtas din. At panghuli, Jesus demands a spiritual rebirth. Jesus demanded Nicodemus spiritual rebirth. Wala nang maraming sinabi ang Panginoong Jesus. Wala na siyang maraming itinuro kay Nicodemo. Alam ni Jesus na marami nang alam si Nicodemo. Pakinggan ninyo mga kaibigan. Alam niyo ang sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo? Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, Nicodemo, ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Kailangan mong ipanganak na muli. Period. Hindi sinabi ng Panginoon na Nicodemo, gawin mo to, gawin mo yan, pumunta ka rito, pumunta ka doon.
Hindi, ang sabi na ng Panginoon kay Jesus, Nicodemus, right here, look at me in the eye, read my lips, read my lips. You, Nicodemus, you must be born again if you want to see heaven. Kung gusto mong mapalangit, kailangan mong maipanganak na muli. And this is the message of Jesus to you as well, my friend. You must be born again. It's not religion. I don't care about your religion. And I don't care if you are religious or pious. It is not your religious affiliation. It is not your religious association that will make you enter heaven, only by being born again in the Spirit. It's not your morality either. Kahit ikaw ay hari ng bait, hari ng tino, hindi ang iyong katinuan, hindi ang iyong moralidad ang magdadala sa iyo sa langit. Ang magdadala sa iyo na makapasok sa langit ay kung ikaw ay maipanganak na muli. You must be born again. And when you are born again, God will give you a new being. A whole new person you will become. Pakinggan ninyo. Naririyan pa ba tayo? Itong ating katawan na ito, itong katawan natin ito, this body of ours, this is not gonna last in heaven. Because this body of mine, that body of yours is so broken. It is so flawed. It is so wicked and sinful. Makasalanan tayo. Masama tayo. Marahil tayo ay maaaring maging mabuti ng isang araw. Noong ako'y bata pa, naririto ang aking mahal na ina, tanging ina. Pag ako nakakagawa ng mabuti noong ako'y bata pa, lagi niyang sinasabi, Jonathan, sometimes the world revolves around you. Pag nakakagawa ako ng mabuti, ang isa pang sinasabi niya, anak, you deserve isang hagod sa likod, a pat in the back. Pero pag nakagawa naman ako ng kasalanan, ang tawag sa akin ng aking ina ito, Atan. Sapagkat Jonathan, Atan without S. Listen to me. You are just like me. All of us are the same. We're good, but we're not good enough to heaven. We're always falling. We're always failing. But thanks be to God, someone has come to give us a brand new start. In Christ alone. If you are born again, you will be given a new heart, a new mind, a new spirit. Ezekiel 36 in 26, it says there that I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone, give you a heart of flesh. In verse 27, it also says there, I will put my spirit in you, move you to follow my decrees and careful to keep my laws. Come to think of it, right here, right now, uuwi kayo na may bagong puso. Uuwi kayo na may bagong espiritu. 2 Corinthians 5:17 says, ang sino man ay na kay Kristo, if anyone is in Christ, anyone, regardless of your economic status, regardless of your social rank, regardless of your sexuality or gender, regardless of your neighborhood,
regardless of your zip code, whoever you are, if you will be in Christ, you will become a brand new person. Don't you like to become a brand new person? Ayaw nyo bang maranasan ang pagbabago na naranasan ni Nicodemo? But how can you experience spiritual rebirth? Three things you must do. Number one, repent. Repent. Magsisi. In the book of Acts 2:38, it says there, repent and be baptized, every one of you, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Listen, ano ibig sabihin na magsisi? To repent is to turn your back from sin. Look at me. Pag ako ngayon ay nakatingin dito, ang pagsisisi ay tatalikod ka. You will turn your back. You need to turn back away from sin. You need to turn your back from sin. Stop sinning. Ang buhay na masama, iwanan nyo na. Ang buhay na makasalanan, pagsisihan nyo na. At ang kagandahan nito, ang Panginoong Jesus ay mahal kayo. Patatawarin kayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. He will forgive you. It's guaranteed in His words that if you will confess your sins, if you will turn your back from sin, the Bible says He is just, He is faithful to forgive you of your sins. Number two, you must receive Jesus. Tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon, tagapagligtas. The book of John chapter 1 verse 12 says, to those who received Him, to those who believed in His name, He gave the right. Do you see that? He gave the right. Bibigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Sa oras na ito, sa lugar na ito, tatanggapin ninyo ang karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Amen. If you will receive Him, if you will believe in His name, what is it that you will believe about Jesus? Ano itong sasampalatayanan mo sa Panginoong Jesus? Sasampalatayanan mo na Siya ay anak ng Diyos mula sa langit, bumaba dito sa lupa, at Siya ang umako ng lahat ng iyong kasalanan, lahat ng iyong kaparusahan, at Kanyang dinala sa krus ang lahat ng iyong kasalanan. Sa halip na ikaw ang mamatay, Siya ang namatay para sa iyo. Sa halip na ikaw ang magdusa, Siya ang nagdusa sa iyo. Yung perpektong buhay na hindi natin magawa, ipinamuhay niya sa atin. Yung kalaban na ang dyablo na hindi natin madaig, tinalo at dinaig ng Panginoong Jesus ang mga ito sa krus ng Kalbaryo. Yun ang iyong sasampalatayanan. Sa mga sandaling ito, sana ay magkaroon kayo ng pagpapasya na magsisi at sumampalataya, at panghuli, kailangan ninyong magpahugas ng iyong mga kasalanan. You need to be baptized. What is baptism? Baptism is when your sins are washed away. Sapagkat marumi ang kasalanan. Marumi ang kasalanan, mabaho ang kasalanan, nakakahiya ang kasalanan, at ang kasalanan ay ikamamatay. Ang kasalanan, dinudungisan ang ating konsensya. Ngunit kung tayo ay magpapabautismo, sa oras na ito, magkakaroon tayo ng malinis na konsensya. Yun ang mangyayari. Pakinggan nyo lamang ang sabi ng Biblia sa unang Pedro sa kapitulo 3 sa talatang 21. 1 Peter chapter 3 verse 21. Ganito ang sabi, this water symbolizes baptism that now saves you, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience. Hindi mo mapapabanguhan ang iyong konsensya. Hindi mo madadamitan ng maganda ang iyong konsensya.
tulog ka na, inuusig ka pa rin ng iyong konsensya. Hallelujah. Sapagkat ang konsensya, yan ang tinig ng Diyos sa ating puso. Lahat ng tao pinanganak na may konsensya. Subalit sa paglaki natin, ang ating konsensya ay nadumihan. Kailangan na malinis ang iyong konsensya. At sa bautismo, sa pagsisisi, malilinis ang iyong konsensya. Kaya ang kailangan natin gawin ay huwag mag-atubili, huwag magdalawang isip, huwag mag-alinlangan. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa sa Kapitulo 22 sa talatang 16. The book of Acts 22:16 says, "Now, what are you waiting for?" Ano pa hinihintay mo? What are you waiting for? Get up, be baptized, wash your sins away. In baptism, you have everything to lose. That is sin. And you have everything to gain as well. That is the forgiveness of God. Sa katunayan, ang bautismo, dito ako magwawakas. Tingnan ninyo ako. Ang bautismo ang inyong unang hakbang papasok sa kaharian ng Panginoon. Amen. Baptism is your first step towards eternal life, towards the kingdom of God. Be Amen. baptized. Amen. For the Amen. past Amen. 5 Amen. years, I have seen thousands and thousands and thousands and thousands of people from North America to Asia to the Philippines receiving baptism in a crusade like this. Sa katunayan, we brought the baptistry right here. Napakaganda ng aming baptismal pool sa likod. We have 20 of them. We have all the rooms for you. We will take care of you. We will attend to you. Sasamahan kayo ng inyong mga kaibigan. Sasamahan kayo ng inyong mga kasambahay. Hindi kayo iiwanan. And all you need to do is spend 3 minutes tops. 3 to 5 minutes tops. Get baptized. Go home tonight knowing that you are now a child of God. And like Nicodemus, you Amen, can be amen, a amen. brand new person. 2 options. Believe or reject. Will you believe or will you reject? I pray, like Nicodemus, you will believe in Jesus. Repent from your sins. Be baptized right here tonight. Let us pray. Ama namin Diyos, Ikaw ang siyang mangusap sa amin. Dalhin mo kami ngayon sa pagpapasya na sumampalataya sa iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon. Ang bawat isa sa atin ngayon ay huwag maging maingay, maging mataimtim. And I want you to listen carefully to what I'm gonna say. Pag kayo ay sumampalataya ngayon sa Panginoong Jesus, tatanggap kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Pag kayo ay tumalikod, pag kayo ay tumanggi sa Kanya, kaparusahan ang ating aabutin. Hallelujah. Darating ang kaparusahan ng Panginoon. Pero ayaw ng Diyos. Pakinggan ninyo ako mga kaibigan. Ayaw ng Diyos na tayo ay maparusahan. He doesn't want us to perish. He wants us saved. Amen. That is why Jesus came for you. All you need to do, like what Nicodemus did, make a step. Find Jesus. He's looking for you. Sa inyo, nasaan man kayo ngayon naririto? Punong-puno tayo ngayon hanggang sa labas sa grandstand. Kung kayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesus,
gusto ninyong mahugasan sa inyong mga kasalanan, aking kayong inaanyayahan na lumapit dito. Come to the front. Listen, you come to the front. Make your way to the front if you are accepting Jesus as Lord and Savior. As the band sings for us. Praise the Lord. To God be all the glory. At this beautiful moment, we can see hundreds of Nasa our friends and guests altar are calling na po. Jesus behind us. Na maniwala tayo, kaibigan. Upang ipahayag, Maniwala ipakita tayo ang kay kanyang Jesus. pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Amen. Praise the Lord, Sister Jassy. At sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, nakasama natin ngayon sa ating live streaming, at doon sa mga kasama din sa mga watch parties, o kaya naman doon sa loob ng bahay-sambahan ngayon, naging maliwanag ang salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Tayo ay tulad ni Nicodemo na naghahanap ng katotohanan. At ating nasumpungan Altar calling. ang katotohanan na ang Diyos ay nagpapaanyaya sa atin na tayo ay pwedeng makaranas ng pagliligtas mula sa ating Panginoon. Amen. Wherever you are right now, whatever your situation is, don't be shy. Don't hesitate. Receive, accept Jesus as your Lord and Savior. Ating tanggapin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Gaya ng mensahe na ating napakinggan sa hapong ito. Ang Panginoon, bukas ang kanyang kamay upang tayo ay abutin sa ating iba't ibang kalagayan. Maaring may takot sa ating mga puso, maaring tayo ay nahihiya, nag-aalinlangan. Ngunit ang sabi ng salita ng ating Panginoon, hindi niya tayo husgahan. Siya ay nariyan para sa atin upang tayo ay kanyang tanggapin. All we have to do is to accept Jesus, receive Jesus as our Savior. Amen. The salvation Kayong mga nanonood ng video ito, kaibigan, kung paano naranasan nila si Jesus sa kanilang panahon. Sana, ganun din po sa inyo ngayon. Tanggapin niyo po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ninyo. Kausapin ninyo si Jesus. Handa pong tanggapin kayo upang iligtas, upang ilinisin ang ating mga kasalanan. Wala pong ibang pwedeng maglinis sa atin, kundi si Jesus lamang. Walang pwedeng magligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. In Christ alone. God bless us all. Thank you for watching. Like and share. Pag-i-share nyo naman po sa iba. God bless us all. Bye-bye.